Taong 1995, si Krista Gail Pike ay nasentensyahan ng kamatayan ng kanyang paslangin si Colleen Slemmer. Kalakip ng matinding pagseselos at satanismo, ang kanyang ginawa ay naging headline at naging malaking topic ng higit 2 dekada matapos na iyon ay nangyari. Dahilan para siya ay maging kaisa-isang babae na nasentensyahan sa Tennessee ng death penalty. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Krista Gail Pike. Ipinanganak noong March 10, 1976 sa West Virginia, ang buhay ni Krista ay mayroon ng maling panimula. Siya ay isang unwanted child. Ang kanyang ina na si Carissa Hansen ay isang party girl at mas interesado pa ito sa alak at droga kaysa alagaan ng anak na si Krista. Katulad ng kanyang ina, ang kanyang ama na si Glenn Pike ay wala din interes sa pag-aalaga sa anak. Bilang walang pakialam ang mga magulang, si Krista ay madalas na magpalipat-lipat ng tirahan sa bahay ng ina na nasa Tennessee at sa ama na nasa West Virginia. Sa kabila ng kanyang unstable na environment, si Krista kahit papaano ay nagkaroon ng gabay sa tulong ng kanyang lola. Sa tulong nito, siya ay nagkaroon ng interes at pag-unlad sa kanyang pag-aaral. Unfortunately, noong si Krista ay 12 years old, ang kanyang lola ay sumakabilang buhay, kung saan sa pagkawala nito at dala na din ng kanyang sobrang kalungkutan, si Krista ay sinasabi na nagtangka na mag-suicide. Sa pagkawala ng kanyang lola, si Krista ay nauwi sa pangangalaga ng kanyang ina. Taong 1989, nang si Krista ay 13 years old, siya ay naging biktima ng sexual assault ng boyfriend ng kanyang ina. Bilang siya ay nasa poder ng ina, siya ay nagsimula na malulong na din sa alkohol at droga. Siya ay huminto na sa pag-aaral at natutong mag-shoplift dahilan ng kanyang pagkaaresto, kung saan siya ay nanatili sa isang juvenile detention ng 1 taon. Ang pamamalagi sa detention ay nagbigay sa kanya ng pagbabago at sa istriktong pamamalaka doon, siya ay nagkaroon ng disiplina at personal growth for the better. Matapos na siya ay nakalaya, si Krista ay sumali sa Job Corps sa Knoxville, Tennessee. Ang Job Corps ay isang programa para sa mga troubled teenagers o may kapansanan, kung saan sila ay binibigyan ng matutuluyan at oportunidad na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at makakuha ng skills sa kanilang gustong pasukin na karir sa loob ng 3 taon. Sa pagpasok na ito ni Krista sa Job Corps, siya ay nangarap na maging isang nurse technician bilang simula ng bagong kabanata ng kanyang buhay. Pero ang kanyang landas ay muli na namang maliligaw ng kanyang makadaupang palad, si Tadaril Shipp. Si Tadaril ay isa ding kabataan na pumasok sa Job Corps. Siya ay tubong Memphis, Tennessee, at katulad ni Krista ay mayroon ding masalimuot na kwento ng kanyang kabataan. Siya ay lumaki sa poder ng kanyang ina na isang single mother at isang 9th grade dropout. Ang kanyang buhay ay bumaling to the worst nang siya ay nagsimula na malulong sa droga at nagkaroon pa ng involvement sa kilalang miyembro ng mga gang. Dahil sa kanyang tinatahak na maling daan, ang kanyang ina ay nakiusap na siya ay pumasok sa Job Corps, kaya sa edad na 17, si Tadaril ay nag-enroll sa ini-o-offer doon na culinary arts program. Magmula na nagkakilala sina Krista at Tadaril, sila ay agad na nag-click. Pareho silang may common na troubles at interes, kaya ang kanilang relasyon ay agad na na-develop sa isang close at intense na relationship. Ayon sa kanilang mga kaklase, ang kanilang koneksyon sa isa't isa ay malalim at nag-ugat sa pag-ibig, kaya ang interes ng isa ay interes din ng isa pa. Si Tadaril ay mayroong matinding pagkahumaling sa kulto at satanic worship, kaya si Krista ay nahumaling din doon,
kung saan silang dalawa ay magkasama na nagpapractice ng kanilang devil worship at bumuo pa ng isang grupong satanic sa loob ng komunidad ng Job Corps. Ang isa sa estudyante na sumali sa kanilang grupo ay si Shadowla Peterson na mula naman sa Cleveland, Tennessee. October 1994, isang estudyante na si Colleen Slemmer ang pumasok sa Job Corps. Isang maganda, masigasig na tubong Jacksonville, Florida, si Colleen ayon sa kanyang ina ay isang kahanga-hanga at mapagbigay na dalaga na mayroong passion pagdating sa pagtulong sa mga disabled children. Siya ay nagkaroon ng trabaho sa restaurant industry at tumungo ng Knoxville para mag-aral ng computer technology. Sa loob ng 3 buwan simula nang dumating si Colleen sa Job Corps, ang relasyon ni Krista at Tadaril ay nagsimulang lumabo. Sa kanyang pananatili sa Job Corps, si Krista ay madalas na magkaroon ng problema sa ibang estudyante doon dahil sa kanyang agresibong pag-uugali. Sa pagdating ni Colleen at sa mga sumunod na 3 buwan, ang kanyang pagiging agresibo ay mas lalong tumindi. Si Krista ay inakusahan si Colleen na lumalandi kay Tadaril na mariin namang itinanggi ng mga kaibigan at kaklase ni Colleen. Ayon sa mga ito, si Colleen ay may pagka-friendly lamang sa mga estudyante doon at wala ni anumang romantikong interes kay Tadaril. Hindi iyon pinaniwalaan ni Krista at sa paglipas ng mga araw, ang kanyang nararamdamang galit kay Colleen ay patindi ng patindi. Kaya isang araw, siya ay nagpasya na umaksyon. January 11, 1995, si Krista ay nagsabi sa isang kaklase na si Kim Iloilo. Ayon kay Krista, siya ay feeling mean that day, kaya gusto niyang paslangin si Colleen Slemmer. Ang sinabi na ito ni Krista ay hindi naman sineryoso ni Kim at inakala na iyon ay hanggang salita lamang. Pero hindi iyon ang kaso para kay Krista dahil ang kanyang sinabi ay kanyang aaksyonan. Kinabukasan, January 12, bandang 8:00 ng gabi, si Kim Iloilo ay nakita sina Krista, Colleen, Tadaril at Shadowla na umalis ng Job Corps. Nang gabing yun, si Krista ay sinabihan si Colleen na gusto niya na gumamit ng marijuana kasama ni Colleen bilang isang peace offering. Si Colleen naman ay pumayag, pero lingid sa kanyang kaalaman, si Krista ay mayroong inihanda para sa kanya na isang box cutter at isang malaking itak. Ang grupo ay tumungo sa isang steam plant sa University of Tennessee. Pagdating doon, si Krista ay inakusahan si Colleen na mayroong romantic involvement kay Tadaril at nang iyon ay idininay ni Colleen, si Krista ay agad na umatake at tinuhod ang ulo ni Colleen. Si Colleen ay sumadlak sa lupa kung saan nagpatuloy ang pananakit ni Krista. Si Tadaril naman ay naroon lamang at nanonood sa ginagawang karahasan at si Shadowla naman ay naroon bilang isang lookout. Sa pagkakasadlak sa lupa, si Colleen ay sinubukan na tumakbo at tumakas, ngunit siya ay agad na napigilan ni Tadaril. Ang grupo ay dinala siya sa ibang lokasyon at tinanggal ang damit ni Colleen para maiwasan na siya ay makatakas. Sa sumunod na kalahating oras, gamit ang dalang cutter at itak, si Colleen ay nakatikim ng tuya, bugbog at laslas, kung saan si Krista ay nagawa pa na mag-ukit ng isang pentagram sa kanyang dibdib. Ang huling hagupit na natikman ni Colleen ay isang malaking piraso ng aspalto na paulit-ulit na inihampas sa kanyang ulo. Nang matapos ang kanyang buhay, si Krista ay nagawa pa na kumuha ng isang piraso ng bungo ni Colleen bilang isang souvenir. Matapos ang madugong ginawa, si Krista at Tadaril ay kinaladkad si Colleen at itinago sa isang malaking puno at doon ay iniwan. Ang maong ni Krista ay natalsikan ng dugo at para iyon ay maitago,
Si Krista ay pinahiran iyon ng putik na galing sa kanyang sapatos. Bandang 10:00 ng gabi, si Kim Iloilo ay nakita sina Krista, Tadaril at Shadula na bumalik sa Job Corp at napansin din na si Colleen ay missing. Bandang 11:00 ng gabi naman, si Krista ay pumunta sa kwarto ni Kim kung saan siya ay umamin sa ginawang pagpaslang kay Colleen at ipinakita pa ang bahagi ng bungo nito bilang kanyang souvenir. Kwinento din ni Krista kay Kim ang bawat detalye ng kanilang ginawa kay Colleen, katulad ng pentagram na kanyang inukit at pangiti-ngiti pa at pasayaw-sayaw habang iyon ay kwinikwento. Proud na proud siya sa kanyang ginawa, kaya nang sumunod na araw, ang kanyang souvenir ay pinakita din niya sa ibang mga estudyante during breakfast. Sa kanilang morning class, ay ipinakita din niya ang kanyang souvenir sa kaklaseng si Stephanie at itinuro din ang duming putik sa kanyang kasuotan at sinabi na iyon ay hindi isang putik kundi isang dugo. Sa kabila ng mga pagmamalaki ni Krista na ito, walang iniulat si Stephanie o Kim Iloilo sa mga otoridad. Bagamat wala ni isa man sa sinabihan ni Krista ang nag-report sa mga otoridad, hindi din nagtagal, ang katawan ni Colleen ay natagpuan. Isang couple ang nakakita ng kumpol-kumpol na dugo at kasama ng isang hardinero ay tinunton kung saan iyon nagmula at nakita ang katawan ni Colleen. Ayon sa mga nakakita, ang pinsala na natamo ni Colleen ay napakalubha dahilan para sa una, iyon ay napagkamalan nila na bangkay ng isang hayop. Ang nakitang bangkay ay agad na ipinaalam sa mga otoridad. Matapos ng medical examination, ang pentagram sa dibdib ni Colleen ay naging malinaw sa mga otoridad. Isang officer ang nagsabi na noong pinuntahan nila ang crime scene, isang babae ang nagtanong kung mayroon na silang suspect, kung saan hindi nakaligtas sa officer ang itsura ng babae na nagtanong. Ayon sa officer, ang babae ay tila amused at giggly. Ang mga estudyante ng Job Corp ay ginawa ng interview ng mga otoridad at salamat sa ginawang pagmamalaki ni Krista ng kanyang souvenir, idagdag pa ang deskripsyon ng officer sa itsura ng nakitang babaeng amused at giggly. Ang itinuro ng kanilang investigasyon ay si Krista. Matapos na i-check ang sign-out records ng araw na yon, ang mga otoridad ay dinala sina Krista, Tadaril at Shadula for questioning. Sa ginawang pag-question, sina Krista, Tadaril at Shadula ay kusang isinuko ang kanilang Miranda rights. Sila ay umamin sa kanilang kinalaman sa pagkapaslang kay Colleen Slemer. Sila ay kinasuhan ng capital murder at conspiracy to commit murder. Sa kanilang trial, ang ginawang depensa ng panig ni Krista ay ang kanyang pagkakaroon ng brain damage dahil sa alcohol at drug use ng kanyang ina during pregnancy. Siya ay meron din daw mental health at PTSD, sanhi naman ng repeated physical at sexual abuse noong bata pa. Pero iyon ay napabulaanan matapos gawan si Krista ng mental examination kung saan siya ay hindi nakitaan ng sintomas ng brain damage o insanity. Sa halip, siya ay nakitaan ng very severe borderline personality disorder. Ibig sabihin, siya ay mayroong intense fear of abandonment, inappropriate anger, impulsiveness, at frequent mood swings. Matapos ng kanilang trial, silang lahat ay found guilty. Si Shadula Peterson, kapalit ng kanyang testimonya, ay nagplead ng guilty bilang isang accessory sa krimen at nasentensyahan ng 6 years probation. Si Tadaril Sheep ay convicted of murder at nasentensyahan ng life sentence with the possibility of parole after 25 years. Siya ay nakareceive ng mas mababang parusa dahil siya ay underage at 17 years old pa lamang noon. At si Krista Gail Pike, na noon ay 18 years old, ay convicted of capital murder at conspiracy to commit murder. Siya ay nasentensyahan ng death penalty by electrocution sa kasong murder
at 25 years sa kasong conspiracy to commit murder. Matapos ng kanyang sentensya, si Krista ay hindi nakitaan ng anumang remorse sa kanyang ginawa at mas focus pa sa kanyang relasyon kay Tadaril. Isang letter ang kanyang ginawa dito ilang araw matapos siyang nasentensyahan ng death penalty. August 2004, si Krista ay convicted pa ng attempted first-degree murder nang sinubukan niyang sakalin ang kapwa preso na si Patricia Jones with a shoestring. March 2012, siya ay na-involve naman sa isang escape plan na bagamat hindi iyon successful, ang kanyang involvement ay malabo kaya hindi din siya doon nakasuhan. Sa kanyang sentensya na kamatayan, ang panig ni Krista ay ilang beses nang naghain ng apela para ibaba ang kanyang sentensya. Ang pinaka-focus ng kanilang apela ay ang kanyang edad na 18. Bilang siya ay immature, mentally ill at may brain damage, ang 18 years old ay dapat na exempted sa death penalty. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi pinaboran. Sa ngayon, siya ay nakapiit sa bilangguan at ang petsa ng kanyang execution ay wala pa ding penal na petsa. Kung siya ay tuluyang matutuluyan, siya ang magiging una at pinakabatang babae na nabitay sa Tennessee sa loob ng humigit kumulang na 200 taon. At kapag nangyari yun, ang pagkamatay ni Colin Slemmer ay tuluyan ng mabibigyan ng hustisya. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!